Ang pelikula natin ngayon ay isang Korean thriller drama, at pinamagatan itong Pandora na naipalabas noong 2016. Kaya sit back, enjoy and relax, love you. Simulan na natin. Si Jay at ang kanyang mga kaibigan ay lumaki sa isang maliit na bayan na malapit sa dagat. Doon din sa kanilang lugar ay mayroong isang nuclear power plant. Siya ay naninirahan doon kasama ang kanyang ina na si Mrs. Sok, ang sister-in-law nito na si Jung-hae at ang pamangkin nito na anak ni Jung-hae. Sa kanilang lugar ay ang nuclear power plant ay ang naging source nila ng kuryente at iyon na nga din ang nagbigay ng kabuhayan sa halos lahat ng nakatira malapit doon. Pero kapalit nun ay wala ng mga turista at hindi na rin nakakapangisda ang mga tao doon. At dahil nga sa wala ng ibang mapagkukunan ng hanap buhay ay napipilitan na lang ang karamihan na magtrabaho sa nasabing planta. Si Jay ay nagtatrabaho rin doon at nais na nitong mag-resign na pero dahil sa kanyang pamilya ay hindi niya magawang iwan ang trabahong iyon. Isang araw ay sinabihan nito ang kanyang girlfriend na si Yeonjun na nagplaplano siyang magpunta sa ibang bansa. Nagalit naman ang girlfriend niya at tinadyakan siya nito. Sinabi rin niya ito sa kanyang ina pero hindi rin pumayag ito. Pinakita nga dito na ang kanyang ama at kapatid ay nagtatrabaho din pala sa nasabing planta. Pero sa kasamaang palad ay namatay ang dalawa dahil sa may aksidenteng nangyari sa planta. Ayon sa kanyang ina ay ginamit sa negosyo ni Jay ang pera na nakuha nila dahil sa compensation sa aksidente ng kapatid at ama niya. Pero nalugi iyon at nasayang lang ang pera. Dahil sa hindi nga ito pinayagan ay nagpatuloy na lamang siya sa kanyang trabaho sa planta. Samantalang sa Seoul naman ay pinakita ang presidente nila na si Kang na nagbabasa ng mga report galing kay Park. Si Park ay ang chief engineer sa nasabing nuclear power plant. Tungkol sa safety concerns at maintenance na kinukupit sa power plant ng Hangyul. Naibigay ito ng direksa sa presidente dahil sa maraming mga opisyales ang nagnanais na harangan ang report na ito at ang isa sa mga ito ay ang Prime Minister. Pagkatapos niyang malaman ang report ay agad niyang pinatawag ang Prime Minister upang kumprontahin tungkol sa nasabing report. Ayon naman sa Prime Minister ay minadali nga ang nuclear power plant bill dahil sa gusto na nito na ma-revive ang ekonomiya ng bansa. At dahil sa report ni Park na iyon ay inilipat ito sa ibang lugar. Sa kabilang banda ay biglang lumindol ng napakalakas at ito ay mayroong magnitude 6.1. Dahilan upang masira ang ilang mga kagamitan sa lugar na iyon. Hindi nakaligtas ang nuclear power plant doon at dahil nga sa pangyayari ay nagkaroon ng sira ang isa sa mga valve nito. Dahil sa pag-aalala ay naisipan ni Park na bumalik sa power plant upang alamin kung ano ang dapat nilang gawin. Isinawalang bahala lamang ng ibang nandon ang nasabing sira sa planta at di sila nag-alala. Nagawa naman nilang maayos ang nasirang valve pero bigla na lamang tumaas ang pressure sa loob ng mga pipe. At iyon ang naging sanhi kung bakit sumangga ang nuclear coolant pipe nito. Dahil sa nangyari ay nag-leak ang radiation at nagka-injury ang mga engineer na nagkompuni sa valve na nasira. Habang itinatakbo nila ang mga engineer ay nakita ito ni Jay at naalala ang nangyari sa kanyang kapatid at ama. Naisipan na niyang umalis sa pagkakataong iyon pero hindi niya ito tinuloy at napagpasahang tumulong sa pag-ayos ng pipe. Sa labas naman ay nasira ang karamihan sa mga nandon at wala namang namatay. Mga maliliit na sugat lang ang kanilang tinamo dahil sa nangyaring paglindol. Sa kabilang banda naman ay, sinubukan ng Prime Minister na itago ang nangyaring insidente sa presidente. Pero nalaman pera niya ito. Sinabi ng Prime Minister na dapat nilang pagtakpan ang insidente at gawing maliit lang ang magiging operasyon ng evacuation. Iyon ay para hindi magpanik ang mga tao sa Korea. Dagdag pa ng isa ay nakakasigurado daw sila na masusolusyonan agad iyon at wala nang magiging problema. Sumang-ayon na lang ang presidente dahil sa wala naman siyang iba pang mapagpipilian. Matapos nun ay sinabihan nila ang mga maliliit na bayan na malapit sa nuclear power plant na mag-evacuate dahil maaaring hindi na maging ligtas doon. Ang pamilya ni Jay at ang kanyang girlfriend ay kasama sa mga nailikas. Pinakita naman na nagpapanik na ang lahat sa lugar na yon. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtaas ang pressure sa pipe at hindi na nga nila alam kung ano ang dapat na gawin. Sisubog ang plantang iyon kung sakali na hindi nila ito masosolusyonan. Kailangan nilang gawin ang venting process pero magre-resulta naman ito ng pagkalat ng radiation sa bayan. Naisip naman ng president na huwag muna nilang gawin iyon at ang mas ipa-priority nila ang magiging pagtakas ng mga tao dahil sa radiation. Nang malaman ng mga trabahador ng planta ang balitang iyon ay nagmamadali na silang lumabas. Isang chief engineer ang naglock ng pintuan ng planta para pagsabihan ang mga trabahador na kailangan nilang maayos ang planta. Naisipan naman ni Park na buksan na ang vent ng dahan-dahan kahit nalabag iyon sa utos ng presidente. Biglang nagloko ang system at hindi nagbukas kaya kinailangan nila itong buksan ng mano-mano. Hindi nila inaasahan na ang plantang iyon ay nagkakaroon na ng nuclear breakdown.
At nang nahit nito ang limit na pressure ay bigla na lamang sumabog ang planta. Marami sa mga trabahador ng planta ang namatay dahil sa pagsabog, mabuti na lamang at minor injury lang ang tinamo ni Jay. Habang papalabas kasama ang sugatan niyang kaibigan ay nakasalubong nito si Park at tinulungan naman siya nito na makalabas doon. At nagdatingan na nga ang mga rescue team pero lubhang napakadelikado na ng lugar. Hindi sila makalapit ng husto sa planta dahil napakataas na ng level ng radiation doon. Sa kabilang banda ay pilit pa ring pinagtatakpan ng Prime Minister ang nuclear plant explosion. Sa evacuation center naman ay nagsimula ng magtanong ang mga nandun kung ano ba talaga ang sitwasyon at kung kailangan pa ba nilang pumunta ng mas malayo pang lugar. Bumalik sa planta ang girlfriend ni Jay para malaman kung ano na nga ba ang nangyayari doon. Laking gulat nito na makitang sumabog na pala ang planta. Pero kumalma siya nang makita niya si Jay sa labas ng planta na ligtas. Imbis na sumama siya kay Yeonjo ay naisipan niyang kailangan niyang bumalik sa loob para tulungang iligtas ang mga natrap niyang katrabaho. Sinabihan ni Park na magsilapit na ang mga rescue team para makapag-spray na sila ng tubig para bumaba ang level ng radiation. Ginagamot ng mga medical team ang mga sugatang trabahador at kasama na doon ang kaibigan ni Jay. Pero hindi bumubuti ang mga kalagayan nila at lalong lumalala. Pinakitang nakabalik na si Yeonjo sa evacuation center. Sinabi niya sa nanay ni Jay na ligtas ang kanyang anak. Sinabi din niya sa lahat ng nandun kung ang totoong nangyayari sa planta. Agad namang nagligpit ng mga gamit ang mga tao at nagsimula ng umalis papalayo sa planta. Pero sa kasamaang palad ay kinandado sila ng mga awtoridad at tinanggal ang phone signal sa lugar na iyon. Dahilan upang hindi nila masabi sa iba kung ano na nga ba talaga ang tunay na nangyayari. Si Jay naman ay patuloy pa rin sa pagtulong sa mga kasamahan niya. Nang aksidenteng matapunan siya ng tubig na kontaminado na ng radiation. Dahil doon ay hindi kinayanan ng katawan niya ang radiation at nag-collapse. Mabuti na lang at may nakakita sa kanya at nadala agad siya sa medical team upang magamot. Naubusan naman ng tubig ang rescue team kaya umalis ito para kumuha ng tubig. Nagtaka si Park dahil bakit ayaw nilang gamitin ang tubig dagat. At napag-alaman niyang pinagbawalan sila ng head office na gamitin iyon dahil masisira ng tuluyan ang planta kapag ginamit nila ang tubig dagat. Nagalit si Park na malaman iyon dahil ang mga matataas na politiko ay pera pa rin ang iniisip kahit na napakalala na ng sitwasyon nila doon. Dahil sa hindi pa nakabalik ang mga kumuha ng tubig ay unti-unting tumaas muli ang level ng radiation. At iyon ang naging dahilan bakit hindi na kinayanan ng ibang rescue team ang radiation. Nagsimula na ang mga ito na mawala ng malay at ang iba naman ay nagpapakita na ng mga sintomas ng radiation poisoning. Nalaman na ng International Atomic Energy kung ano ang nangyayari sa planta. Dahilan para sabihan ng iba pang mga international agencies ang tungkol doon. Nagsimula na ngang i-evacuate ng mga ahensya ng ibang bansa ang mga citizen nito palabas ng Korea. At nagsimula na din ang mga media na magkaroon ng coverage tungkol sa planta. Nang malaman ng mga tao ang balitang iyon ay nagpanik na ang lahat at nagkagulo. Nagsimula na ang lahat na magsitakbo papalayo ng planta. Sa evacuation center naman ay napansin ni Yeonjo na nagtatakbuhan na din paalis ang mga bantay nila. At iniwan sila ng mga ito na nakakulong sa evacuation center. Nagtulong-tulong silang lahat na sirain ang gate para magawa rin nilang makatakbo papalayo sa planta. Nagsisakay ang mga ito sa bus at umalis na papalayo sa lugar na iyon. Patuloy na nagbabalita ang media at ayon dito ay may nag-leak ng mataas na level ng radiation at nagsisimula na itong kumalat sa paligid. Kaya kinakailangan na talaga nilang magsikilos at lumayo sa lugar. Ang ilan sa mga medical team naman ay nagsimula na rin sa pagtakbo papaalis ng lugar. At kakaunti na lang ang nagpaiwan para gamutin ang mga sugatang trabahador. Maya-maya ay nagkamalay na si Jay at agad na tinawagan si Yeonjo. Sinabihan nito na isama niya ang pamilya niya sa pag-alis at pumunta sila sa pinakamalayong lugar kung maaari. At sinabi nitong susunod na lamang siya sa kanila. Sa kasamaang palad ay nagkaroon ng traffic at naisipan nito na sirain ang harang at magmaneho sa kabilang linya. Pero hindi katagalan ay nag-traffic na din doon at kinailangan na nilang bumaba at tumakbo dahil sa hindi na sila makausad. Gulong-gulo na ang isip ni Park sa kung ano ang dapat nilang gawin nang makatanggap ito ng tawag mula sa presidente. Doon ay nag-uusap sila ng masinsinan. Kinuha ng presidente ang kontrol sa nangyayari at nagdeklara ito ng state of emergency. Inutos niyang simulan na nilang gamitin ang tubig dagat at huwag nang alalahanin kung hindi na nila mapapakinabangan ang nasabing planta. Iniutos din niya na i-shutdown ang lahat ng natitira pang nuclear power plant sa Korea hanggang hindi pa nila naayos ang sitwasyon. Nagsimula ng sabuyan ng tubig dagat ang planta at nagsimula na din bumaba ng kaunti ang level ng radiation. Pero may isa pa silang problema.
Ang coolant level ng planta ay bumababa na dahil sa nag-crack ang sahig nito dahilan para mag-leak ang coolant. At kapag naubos na ang coolant at magkaroon ng contact ang fuel rod sa hangin ay magdudulot ito ng isa pang mas malakas na pagsabog. At mas mataas na radiation level ang ilalabas nito. Kailangan nilang matakpan ang crack pero ang sahig kung saan sila mag-aayos ng crack ay napuno na ng kontaminadong tubig. At magiging isang suicide mission ito sa kung sino man ang mag-aayos ng crack. Nagpakita ang presidente sa harap ng telebisyon at sinabi nito ang nangyayari sa planta at nagmakaawa din ito na kung sino ang may gustong tumulong sa nasabing suicide mission. Nakita ng kaibigan, PJ ang sinabi ng presidente at naisipan niyang gusto niyang tumulong. Sinabi rin ito sa mga kasamahan niya na dapat silang tumulong dahil contaminated na din naman sila ng radiation. Hindi sumang-ayon ang karamihan. Pero dahil sa naisip nilang hindi na sila magtatagal dahil sa radiation poisoning ay napagpayahan nilang tumulong na sa nasabing suicide mission. Tumawag muli si Jay kay Yeonjo para sabihin nito ang plano nila. Pero hindi sinabi ni Yeonjo ang planong iyon sa pamilya ni Jay at nagpatuloy na sila sa pagtakbo. Nagpunta na ang mga volunteers sa planta. Naggrupo-grupo sila para magsalit-salitan sa pagkukumpuni ng crack. Sa oras na hindi na makaya ng naunang team ang radiation ay agad susunod ang isang team para ipagpatuloy ito. Pero sa kasamaang palad at lumaki lalo ang crack at naisipan nilang umalis na lang doon. Nabigo ang plano nila, pero naisip ni Jay nang hindi na nila kailangang ayusin ang crack. Kundi ang tuluyan itong sirain at ayusin ang mga daanan papasok doon. Babagsak ang fuel road at magiging panibagong tank ang kwartong iyon. Sinimulan na nila ang plano pero mayroong isang dapat na magsakripisyo para magawa nila iyon. Si Jay lang ang natatanging nandun na maaaring magpasabog ng mga bomba dahil siya lang ang may alam paano pasabugan ang mga iyon. Pumayag si Jay na magsakripisyo. Habang naghihintay ito na matapos ng mga kasamahan niya na ayusin ang mga pinto. Hindi niya matawagan si Yeonjo dahil walang signal doon kaya pinakiusapan niya si Park na sabihin sa presidente na i-live broadcast siya gamit ang camera na nasa helmet niya. Nalaman ni Yeonjo ang balita at agad na pumasok sa malapit na bus para panoorin si Jay kasama ang pamilya nito. Doon ay nagpaalam na siya at humingi ng tawag dahil hindi niya matutupad ang pangako niya. Pagkatapos na masil ang mga pinto ay pinasabog na nito ang mga bomba. Gumana ang plano ni Jay at nailigtas niya ang maraming tao sa sakripisyong nagawa niya. Nang mga sumunod na araw ay isa-isang namatay ang mga kasamahan nito dahil sa radiation poisoning. Doon nga ay napagpayahan ng presidente na tanghalin silang mga national hero dahil sa sakripisyong ginawa nila para sa bayan.